Magandang araw mga ka-farmers, panibagong araw, panibagong idea naman para sa ating lahat. Pwedeng pangkabuhayan, pwedeng pang negosyo. Mga ka-farmers, 2,000 pieces ducklings. Tingnan natin kung paano na ito palalakihin. Tingnan natin kung paano ito alalagaan. In our previous videos mga ka-farmers, sinabi natin na kung kayo ay mag-alaga ng mga yun ay para sa mga manok. Iba din to mga bibi mga ka-farmers. Pero meron silang similarities. Dahil kapag ikaw ay nag-aalaga, dapat yung lalagyan mo or yung coop or area kung saan mo sila ilagay dapat ay malinis. Pero tingnan natin ang ginawa ng mga kaibigan natin sa video ito. Nilagay lang nila ang maliliit na mga bibi dito sa lugar na kung saan may maraming ng mga dagami ng mga palay at dito nilalagay ang mga bibi. One thing mga ka-farmers, bakit yung mga palay na mga hina-harvest dito nilalagay ang kila mga bibi dahil ang mga dagami ng mga palay ay may init. Kaya maganda rin ito sa ilalagay sa bahay ng mga o lagayan ng mga bibi tulad dito dahil sila ay maiinitan. Yung iba, nilalagay nila doon sa simento, yung iba sa lupa. Pero ito, nilagyan nila yung lupa, nilagyan nila ng uhay o palay ng yung palay dahil may init. Ngayon ay nag-immunize na sila kuya sa maliliit na mga bibi. Ito ay 3 weeks. 2 to 3 weeks na ang edad ng mga bibing ito mula sa pagdala nila dito mga ka-farmers. Galing ni kuya, pinulot-pulot lang yan yung mga bibi, parang hindi sila nasaktan, parang hindi naman sila napipilay. Ang dami ng mga ka-farmers, 2,000 pieces na mga bibi mga ka-farmers ang sisigla. Dapat nga talaga mga ka-farmers sila ay i-immunize din. O yan ang sinabi ko kanina na nilagyan ng mga uhay ng mga palay kung saan dito nilalagay yung mga bibi dahil ito ay mainit. Nainitan ang mga bibi dito. Kaya yung iba hindi na gumagamit ng ilaw kung saan doon nila pinapatulog ang kanilang mga bibi dahil meron ng mga palay dahil may init na. Ngayon, nag-immunize na naman si kuya para malulusog ang kanilang mga bibi. Dapat mga ka-farmers kapag ganito ay dapat i-immunize talaga para ang yung mga bibi ay lulusog at hindi mamamatay. Yung yung bahay nila, yun ay parang niro-roll lang kanilang mga takip, ng kanilang atop. Kasi mas maganda rin mga ka-farmers na nainitan yung mga alaga. Dahil kapag ito ay nasa ilalim lang palagi, hindi nainitan, sila ay sakitin or madaling magkakasakit. Yan mga ka-farmers, malaki-laki na ang mga bibi, ang malulusog, ang bilis lumakad at for sure, mabibilis na rin itong kumain mga ka-farmers. At si kuya nakita naman natin sa video ay naglagay na siya ng mga pagkain. Yan ang mga bangka sa ilog. At ang mga bibi, nandyan lang sa kanilang farm. Ang dami talaga mga ka-farmers. Nakaka-inspired talagang tingnan ang mga bibi. Ang bibilis pang lumakad. Yan mga ka-farmers, pinapapasok na nila doon sa bangka at kanilang para ito ay paliguan, para ito ay doon pasuruyin na sa palayan para ito ay makakain ng iba't ibang mga pagkain tulad ng mga uod, tulad ng mga kuhol o mga palay na mga extra parang reject na sa pag-harvest mga ka-farmers. Ang dami mga ka-farmers, dapat talaga mayroon kang kargahanan mga ka-farmers kung saan sila ita-travel, doon mo sila ilalagay, ipapasakay para ito'y madadala sa iba't ibang mga lugar. Dahil kung nasa one location ka lang mga ka-farmers, minsan naubos na din ang mga pagkain. Kaya dapat meron kang ganito. Kung gusto mong mag-invest ng ganito mga ka-farmers, yes, pwede. Pero for sure at be sure, meron ka talagang tamang puhunan para sa pagkain, para sa mga maintenance, para din sa yung mga taong sinisweldohan,
Dapat may gano'n dahil hindi puwedeng ikaw lang talaga ang nagtatrabaho, ikaw lang talaga ang nagbabantay. Lalong-lalo na kapag meron kang mga ganito karaming mga bibi, mga 2,000 pieces na mga bibi mga ka-farmers. At kapag ito ay lalaki na, parang dadami rin ang iyong gagawin dahil ito ay babantayan, yung iba tatago, tatakas, sililipad, gano'n. Dapat binabantayan sila dahil sa sobrang dami, hindi na ito maano ng isang tao lang na magbabantay. Dapat sa 2,000 pieces ng mga ducklings, ng mga bibi, dapat nasa mga 5 ang magbabantay o kaya 6, yung minsan nga 10. Dahil may iba't iba silang mga in charge, mga gawain. Tulad dito, nagbibigay ng pagkain, yung iba nag-immunize, yung iba nagbabantay, baka makakatakas yung iba, baka may mga aso, may mga pang mag magbigay ng harm sa mga bibi, yung mga inaalaga. Pagkatapos silang paliguin, pagkatapos silang painitan, pagkatapos silang papuntahin sa lugar na sila ay pwedeng makakain, at pagka gabi na, pwede rin pauwiin sa kanilang bahay. Yan mga ka-farmers, nakaka-inspire lang sa sobrang dami. Ang bibilis pang lumakad mga ka-farmers. Buti na lang hindi sila tatakas. Yan, pinapalangoy na nila sa humayan, sa palayan na may maraming tubig. Makikita natin na bibilis talaga lumakad ang mga baby mga ka-farmers na talagang inaalagaan, pinapakain, binibigyan ng bitamina at in-immunize. Dahil kapag hindi sila inaalagaan, sayang lang din yung puhunan. Yan mga ka-farmers, nakita natin si Kuya ganyan na tumatakbo dahil yung iba ay pumunta sa malayo. Yan mga ka-farmers, yun, daming mga bibi. Yung iba hindi nakakain, lakad lang ng lakad. Yung iba natatamakan dahil ang dami talaga mga ka-farmers, ubos talaga kapag yung humayan nyo, tapos yung nagbabantay ng mga bibi, hindi talaga nagmamasid, tapos nakapunta dun sa marami pang humay na hindi pa na-harvest, ay patay lahat. Upaw talaga ang mga bibi mga ka-farmers. Yan si Kuya, nakasakay na nga sa bangka dahil yung mga bibi lumalangoy ang sobrang dami. Parang sumubra yata to, parang dumami, hindi lang to 2,000. Kanina 2,000 lang yun kanina mga ka-farmers. Pero ngayon, parang umabot na yata to sa 5,000 pieces na mga bibi mga ka-farmers. Sobrang dami. Ang kagandahan lang dito mga ka-farmers ay kapag ito ay dumating na sa edad na sila ay nangingitlog, yes, doon ka na makaka-income, doon ka na makakabawi ng iyong gastos mga ka-farmers dahil sila ay mangingitlog, dahil sila ay magbibigay na rin ng mga itlog na pwede mong ulamin, pwede mong itinda, pwede mong ibenta sa mga merkado. Ito mga ka-farmers, hindi pa ito nangingitlog dahil medyo bata pa sila. Pero mamaya makikita natin mga ka-farmers na magbibigay rin sila ng itlog. At yung mga may-ari mga ka-farmers ay makakakita na rin, makaka-income na rin. Kapag yan yung pagmamayari mga ka-farmers, parang yayaman ka talaga mga ka-farmers. Sobrang daming mga bibi. Pero kailangan talaga na may puhunan ka, may budget kang nilalaan para sa pag-alaga. Pagbibigay ng pagkain, as what I have said, bibigyan ng mga pagkain, mga gamot, pag-immunize, at of course, sweldo na rin sa iyong mga tauhan dahil hindi man pwedeng volunteer lang, di mo sila sweldohan, di mo sila papakainin, maya-maya iiwanan ka, hindi na sila magtrabaho para sa iyo dahil naman yan kapoy naman yan nakakapagod naman yan ganyang trabaho, dami pang babantayan ang daming babantayan tapos hindi mo sisweldohan. Bigyan mo rin ng sapat na sweldo, pakainin mo, snackin mo, at i-treat mo sila. Yan mga ka-farmers, yan ang sinasabi ko. Kapag aabot na sila sa edad na sila ay mangingitlog, yes, dyan ka na maka-income dahil mangingitlog na ang mga baby at malaki at masarap ang mga itlog dito dahil malaki ang kanilang mga itlog. Yan, kuhanin na nila ni Kuya yan. Ang dami talaga mga itlog mga ka-farmers. Imagine, you have 2,000 pieces na mga bibi. Tapos mangitlog sila sa isang araw, 2 o 3 beses, lalo na kapag sila ay talagang busog, talagang may bitamina at laging inaalagaan.
Pero kapag wala naman silang mga ka-farmers, wala silang bitamina, hindi sila masyadong naalagaan, konti lang din ang kailang itlog. Minsan, isa, minsan nga, wala. Yung iba nga, hindi na nga nangingitlog mga ka-farmers dahil hindi na talaga naalagaan, hindi nabigyan ng tamang nutrisyon, ika nga. Dapat sa kanila, inaalagaan, pinapakain. Sila ay nagbibigay ng maraming itlog kapag sila ay busog. Sila ay may maraming nakain ng mga vitamina. Yan mga ka-farmers. Kita-kita naman natin mga itlog mga ka-farmers na pinupulot na nila ni Kuya. Yung mga bibi, malakad lang para hindi sila natulog. Yung iba yan mga ka-farmers, sinusunod at yung iniwanan ng mga itlog. Ang dami kinamukhahan yan, makikita natin ng mga ka-farmers. Dami na talaga. Pwede nang ibenta agad sa mga 20,000 or shall we say 10,000 na mga baby mga ka-farmers. Dami na niya mga itlog mabigay kapag nasa tamang nutrisyon lang ang mga baby mga ka-farmers. Sila ay makakabigay ng 3 or 2 itlog sa isang araw. Kaya kapag 2,000 na pieces na mga baby, tapos bigay sila ng itlog na 2,000, 2,000 din ang mga pieces. Pero minsan, bigay sila ng itlog 2, minsan 3. Kaya marami talaga ang income. Sa paraming itlog pa yan, mga ka-farmers. Yan, biglang umalis pa yan, bilang tumakbo. Yung iba namang mga baby, tinatabunan lang talang itlog para hindi makikita ng amo. Nakakatuwa talaga mga ka-farmers, nakaka-inspired. Ang daming mga baby. Ang bilis lang ng panahon mga ka-farmers. Kanina, ang liliit pa nila. Ang liliit, in-immunize. Pero, nakita natin sa video na parang pina-fast forward. Ang bilis lang lumaki, ang bilis lang tumubo ng mga baby, mga ka-farmers. Malalaki na talaga sila. Pwede rin itong ulamin, pwede rin itong sudanin, litsunin, adubuhin, o kaya ihawin. Sarap din to mga ka-farmers, lalo na pag mataba. Pero yung iba hindi kumakain ito kasi parang hindi sila nalilinisan ng karne ng baby. Pero yung iba naman ay nasarapan talaga ng sa karne ng baby mga ka-farmers. Yan lang kapag hindi ka pa subscribe sa ating video mga ka-farmers. Paki-subscribe, click that notification bell para ma-notified ka sa ating next video. Sana po mga ka-farmers ay magpatuloy lang tayo sa ating mga gawain dahil ito ay nakabuti sa ating sarili at sa ibang mga tao. Nakatulong tayo sa mga kaibigan natin para sila ay mabigyan din ng idea. Naka-inspire din to mga ka-farmers dahil ang pag-alaga ng mga bibi, mga manok, iba't ibang mga hayop ay naka-inspire sa ibang mga tao lalo na kapag nagbibigay tayo ng tips kung paano ang tamang pag-alaga ng mga bibi. Maraming salamat mga ka-farmers. Kitang-kita sa sunod na mga video. Sana ay ang Panginoon ay maggabay tayo sa ating lahat. Maraming salamat po.